Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, isang binata na nagngangalang Abdulaziz ibn Saud ang nagtakdang bawiin ang nawalang kaharian ng kanyang pamilya. Ipinanganak noong 1876, si Abdulaziz ay lumaki sa pagkakatapon sa Kuwait matapos ang kanyang pamilya, ang House of Saud, ay pabagsakin ng karibal na Al-Rashid clan. Sa edad na 26, noong 1902, sinimulan niya ang isang mapangahas na misyon upang mabawi ang Riyadh, ang ancestral na lungsod na pinagharian ng kanyang pamilya. Nanguna siya sa isang maliit na pangkat ng mga mandirigma, naglunsad siya ng isang sorpresang pag-atake sa kuta ng Masmak at kinuha ang kontrol sa lungsod, na minarkahan ang simula ng kanyang paghahari. Sa una, ang tagumpay ni Abdulaziz ay hindi gaanong mahalaga sa mga kanluraning kapangyarihan noong panahong iyon. Siya ay itinuturing pa rin bilang isang regional warlord. Ngunit ang ambisyon ni Abdulaziz ay hindi lamang sa Riyadh. Sa pagbawi ng lungsod, sinimulan niyang pagsamahin ang kapangyarihan sa buong Najd, ang puso ng Arabia. Upang makipagdigma, ang isang pinuno ay nangangailangan ng mga mapagkukunan ng kapital. At para kay Abdulaziz, ang pangunahing tauhan ay si Abdulaziz al-Sulaiman, ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo sa pananalap. Sa simula, ang pag-secure ng mga pondo para sa kanyang mga kampanya ay isang hamon, ngunit si Sulaiman ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapalaki ng kapital, pag-secure ng mga pautang, at pagkuha ng suporta mula sa mga lokal na mangangalakal at pinuno ng rehiyon. Ang mga mapagkukunang pinansyal ay mahalaga para mapanatili ang katapatan sa iba't ibang tribo ng peninsula ng Arabia. Sa pamamagitan ng diplomasya, estratehikong alyansa, at pag-aasawa, pinag-isa ni Abdulaziz ang mga naglalaban ng tribo sa ilalim ng kanyang bandila. Noong 1921, natalo niya ang pamilyang Al-Rashid, at nasakop ang gitnang Arabia. Ang kanyang pananakop sa lalong madaling panahon ay umabot sa Hijaz, tahanan ng mga banal na lungsod ng Mecca at Medina, na kanyang nakuha noong 1925. Noong Setyembre 23, 1932, ipinahayag ni Abdulaziz ang pagtatatag ng kaharian ng Saudi Arabia, at nagdeklara sa kanyang sarili bilang hari. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa militar, ang bagong bansa ay mahirap, na may limitadong infrastruktura at mapagkukunan. Ang malawak na tanawin ng disyerto ay nag-aalok ng kaunti sa mga tuntunin ng kaunlarang pang-ekonomiya. Karamihan ay umaasa sa kalakalan at pagsasaka ng subsistence. Kahit na piangharian niya ang isang teritoryo na mas malaki kaysa sa Alaska, ang kabisera ni Abdulaziz, ang Riyadh, ay nanatiling hindi nagbabago mula pa sa isang siglo. Desperado para sa pagyaman, ang Saudi Arabia ay naharap sa isang pagbabago mula sa pagtuklas. Nakatago sa ilalim ng malalawak na disyerto nito ay isang bagay na radikal na magpapabago sa hinaharap nito, ang langis. Sa paghubog ng kaharian ng Saudi Arabia, nakakita ng pagkakataon ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Estados Unidos, ang Standard Oil of California. Ang kumpanya ay nagpadala ng isang pangkat ng mga geologists sa Arabian Gulf upang maghanap ng langis, isang paghahanap na itinuturing ng marami na maliit ang pagkakataon na makakita ng langis. Sa pangunguna ni Fred Davis, nakakakita siya ng pag-asa sa Bahrain, isang isla na kaharian sa Gulpo. Bagamat nabigo ang mga nakaraang pagtatangka na maghanap ng langis doon, nagpatuloy siya, determinadong matuklasan ang isang bagay na mahalaga. Noong 1931, sinimulan niya at ng kanyang koponan ang kanilang mahirap na trabaho, na nagtitiis ng matinding init at limitadong mga kagamitan. Ang kanilang pambihirang tagumpay ay dumating noong Hunyo 1932 nang makatuklas sila ng langis sa Jebel Dukhan Well, na kilala rin bilang Well No. 1, na nagmarka sa unang produktibong balon ng langis sa rehiyon. Kinumpirma ng pagtuklas ng langis sa Bahrain, kung ano ang inaasahan ng Standard Oil na ang Saudi Arabia ay maaaring maging mayaman din sa langis. Ang kumpanya ay mabilis na nakipag-usap sa isang kasunduan sa konsesyon sa gobyerno ng Saudi, na nagpapahintulot dito na galugarin ang Saudi Arabia para sa langis. Gayunpaman, inabot ng 5 taon ng mapaghamong mga kondisyon bago sila makahanap ng isang balon na mabubuhay sa komersyo. Noong Marso 1938, pagkatapos ng sunod-sunod na mga pag-urong, ang Dammam Well No. 7 na kilala bilang Prosperity Well ay naglabas ng langis na ang dami ay pangkomersyal. Sa loob ng 5 taon,
ang California Arabian Standard Oil Company ay nagrebrand bilang Aramco. Bumilis ang produksyon ng langis sa kabila ng patuloy na kaguluhan dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kadalubhasaan sa industriya ng mga Amerikano ay mahalaga, hindi lamang para sa pagkuha ng langis, kundi para din sa pagtatayo ng infrastruktura na kailangan upang gawing posible ang malakihang produksyon. Habang nalaki ang tagumpay ng Aramco, lumalaki din ang yaman ng Saudi Arabia, partikular na para sa maharlikang pamilya. Puspos ng mga kayamanan, naisip ni Haring Abdulaziz ang isang modernisadong bansa. Bumaha sa Saudi Arabia ang mga kumpanya ng konstruksyon ng Amerika, tulad ng Bechtel, na tumutulong sa paggawa ng mga highway, lungsod, at modernong infrastruktura. Ang yaman na galing sa langis ay nagpabago sa dating tiwangwang na disyerto, upang maging sentro ng komersyo at pagbabago. Gayunpaman, sa sobrang kayamanan at komportableng buhay ang paggasta ay nagsimulang lumago, na humahantong sa mga usap-usapang ang potensyal na maawalaan ng matatag na bansa. Si J. Rothschild, ang unang ambasador ng sa Saudi Arabia, ay gumanap ng mahalagang papel sa ugnayan ng kaharian sa kanluran. Ang kanyang malapit na relasyon kay Haring Abdulaziz ay naging pundasyon para sa diplomatikong kooperasyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakarating kay Charles ang nakakabagabag na balita. Nagbigay si Aramco ng malaki at walang interes na pautang sa gobyerno ng Saudi, na nagsimulang umakyat sa labis na pananalak. Bilang pinuno ng bansa, matagal nang umasa si Abdulaziz sa pagpapanatili ng katapatan ng kanyang mga tao sa pamamagitan ng kayamanan at kabutihang loob. Ngunit habang patuloy na tumataas ang paggasta ng Saudi Arabia, nangamba ang mga opisyal ng Amerika na maaaring harapin ng bansa ang bankruptcy at kaguluhan sa lipunan, na nagdudulot ng panganib sa mga interes ng Amerika sa rehiyon. Noong 1950, ang relasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Estados Unidos ay dumating sa hindi pagkakasundo. Nahaharap sa lumalaking panggigipit sa pananalapi, nagbanta si Haring Abdulaziz na isa bansa ang Aramco. Ang hakbang na ito ay maaaring masira ang kaharian at ang kumpanya. Pagkatapos ng mahabang negosasyon, sumang-ayon ang Aramco na ibahagi ang 50% ng mga kita nito sa gobyerno ng Saudi, isang makabuluhang konsesyon. Kasabay nito, pinahintulutan ng gobyerno ng ang kumpanya na mag-claim ng foreign tax credit, na nagbibigay sa Aramco ng tax break kapalit ng kasunduang ito. Ngunit habang naayos na ang mga gusot, ang Saudi Arabia ay gumawa ng isa pang kahilingan. Sa kabila ng pagtanggap ng $110 milyon mula sa bagong kasunduan sa pagbabahagi ng tubo, ang ministro ng pananalapi na si Sulaiman ay humiling ng paunang bayad para sa susunod na taon. Samantala, lumalala na ang kalusugan ni Abdulaziz at lumaki ang tensyon kung sino ang hahalili sa kanya. Ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Saud, ay pinangalan ng Crown Prince. Ngunit sa loob ng maharlikang pamilya madami ang hindi sumasangayon dito, lalo na mula sa pangalawang anak ni Abdulaziz na si Faisal, na siyang nagdagdag ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap ng kaharian. Noong Nobyembre 1953, pumanaw si Haring Abdulaziz pagkatapos ng matagal na pagkakasakit. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng power vacuum, habang si Crown Prince Saud ay nasa ibang bansa para sa opisyal na negosyo. Si Faisal, na kadalasang nakikitaan bilang mas may kakayahan sa dalawa, ay nakakita ng pagkakataon na igiit ang kontrol. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ipinangako ni Faisal ang kanyang katapatan kay Saud sa kanyang pagbabalik, na ibibigay ang posisyon sa kanyang kapatid bilang hari. Gayunpaman, sa ilalim ng pamumuno ni Haring Saud, bumagsak ang ekonomiya ng Saudi Arabia. Noong 1958, ang kaharian ay nahaharap sa isang krisis sa pananalapi. Ang bansa ay baon sa utang, ang inflation ay laganap, at ang mga reserbang kaban ng bayan ay halos maubos. Habang lumalala ang kahirapan sa ekonomiya, si Faisal, na nag-aalala sa kinabukasan ng kaharian, nagsagawa ng kudeta pero walang dugong dumagak na siyang nagbigay sa kanya ang kontrol ng gobyerno. Mabilis na napagtanto ni Faisal ang lalim ng krisis. Ang gobyerno ng Saudi ay nasa bingit ng pagbagsak at ang mga reserbang ginto nito ay ubos na. Nagpatupad siya ng mahigpit na mga hakbang sa pagtitipid, pagputol ng paggasta ng gobyerno, pagtataas ng mga buwis, at pagbabawas ng pag-asa ng bansa sa kita ng Aramco. Alam ni Faisal na ang mga hakbang na ito, bagamat mahirap, ay kailangan para sa kaligtasan ng kaharian. Sa kabila ng mga hamon sa hinaharap, ang matatag na pamumuno ni Faisal ay gagabay sa Saudi
Saudi Arabia sa magulong panahon, pagpapanumbalik ng katatagan at pagpuposisyon sa bansa para sa patuloy na kaunlaran. Si Haring Saud, na ngayon ay walang kapangyarihan, ay nakakakita ng pagkakataong magsagawa ng isang pagbabalik. Noong 1961, pinangangasiwaan ni Faisal ang pananalapi ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang mahigpit na budget. Alam niya na ang krisis ay magwawakas sa kalaunan, kaya ang disiplina sa paggastos ay mahalaga. Upang maisabatas ang budget, kailangan ni Faisal ang pag-aproba ni Haring Saud upang maging formal ito. Gayunpaman, sa suporta ng isang paksyon ng mga prinsipe na naghahanap ng mas maraming pondo, gumawa si Haring Saud ng isang nakakagulat na hakbang, tumanggi siyang pirmahan ang budget ni Faisal. Itinuturing ito ni Faisal bilang isang pagtataksil at nagbitiw bilang protesta. Ngayong bumalik sa kapangyarihan, ang marangyang pamumuhay ni Haring Saud na nagdudulot ng pinsala sa kanyang kalusugan. Sa huling bahagi ng 1961, nagpagamot siya sa Boston at Europa, na nagbibigay kay Faisal ng pagbubukas. Sa panahon ng pagkawala ni Saud, mabilis na kumilos si Faisal upang mabawi ang impluensya. Sinibak niya si Talal, ang ministro ng pananalapi at kaalyado ni Saud, at sinimulang tanggalin ang iba pang mga taga-suporta ng hari. Noong 1963, lumakas ang pagkakahawak ni Faisal sa kapangyarihan, habang humihina ang paghahari ni Haring Saud. Kinikilala ni Faisal na ang kanyang mga patakaran sa pananalapi ay nagligtas sa bansa mula sa pagbagsak at naghihintay ng tamang panahon para magpatalsik. Dumating ang sandaling iyon nang sa wakas ay pinatalsik ni Faisal si Haring Saud. Sa pagtibay ng kanyang posisyon, nakatuon si Faisal sa kinabukasan ng Saudi Arabia. Ang pagtuklas pa ng mga langis ay nagpabago sa bansa, na nagdadala ng mas malaking kayamanan sa pamamagitan ng Aramco, na ang karamihan sa Maharlika ay nananatiling may kontrol. Pagkatapos ng kamatayan ni Haring Abdulaziz, ang maling pamamahala ng kanyang anak na si Saud ay humantong sa isang krisis sa pananalapi, na nagtulak kay Faisal na humakbang. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamanyobra sa politika, si Faisal ay naging pinuno ng bansa, na nangakong magdadala ng disiplina sa pananalapi at gawing moderno ang bansa. Para magawa ito, kailangan niya ng mapagkakatiwalaang ministro ng pananalapi. Ang lalaking iyon ay si Zaki Yamani, isang respetadong abogado at nagtapos sa Harvard na may matibay na kaugnayan sa Aramco. Dahil sa kalmadong kilos at madiskarteng pag-isip ni Yamani, perpekto siya para sa plano. Kinikilala ang mahalagang papel ni Aramco sa kaunlaran ng Saudi Arabia. Itinulak ni Yamani na pataasin ang kontrol ng kaharian sa kumpanya, kahit alam niyang lalaban ang mga Amerikano. Nananatili siyang matyaga, tahimik na nakakuha ng mga bahagi sa Aramco hanggang 1968 nang matapang niyang idineklara ang layunin ng Saudi Arabia na makakuha ng 50% na stake. Noong 1972, hawak ng Saudi Arabia ang 25% ng Aramco, ngunit hinahangad ni Faisal ang buong kontrol. Ang Yom Kippur War noong 1973 ay nagbibigay ng perpektong oras para sa pagkilos. Bilang tugon sa suporta ng kanluran para sa Israel, ang mga bansang Arab kabilang ang Saudi Arabia ay nagpapataw ng embargo sa langis, na nagkokontrol sa mga presyo at nagpapakita ng impluensya ng kaharian sa produksyon ng langis. Ang bagong kapangyarihan ito ay nagbibigay daan sa Yamani na makipag-ayos sa mga American shareholder ng Aramco, at sa pagtatapos ng 1974, ang Saudi Arabia ay nakakuha ng 70% na stake. Gayunpaman, ang tagumpay ni Yamani ay malapit nang natabunan ng isang hindi inaasahang trahedya. Noong 1975, si Haring Faisal ay pinaslang ng kanyang pamangkin, si Prince Faisal bin Mosaid. Sa kabila ng masakit na pangyayaring ito, ipinagpatuloy ng Saudi Arabia ang landas ng modernisasyon ng ekonomiya sa ilalim ng kapatid ni King Faisal, si King Khaled. Nahaharap sa bagong hamon ang kaharian sa ambisyon nito sa langis noong 1975 nang ma-hostage si Yamani sa pulong ng OPEC sa Vienna. Sa kabila ng nakatatakot na pagsubok, pinalaya si Yamani nang hindi nasaktan at naging mas determinado siyang tuparin ang pangitain ni Faisal. Noong 1976, nakipagnegosasyon siya sa Aramco, at siniguro na makuha ng Saudi Arabia ang buong pagmamay-ari nito noong 1980, na pinatibay ang posisyon ng kaharian bilang isang superpower ng langis. Ngunit kahit na kontrolado ng Saudi Arabia ang pinakamalaking kumpanya ng langis sa buong mundo, may mga bagong hamon.
Noong unang bahagi ng 2000, binabago ng teknolohiya ng fracking ang pandaigdigang merkado ng langis, na humahantong sa pag-akyat sa produksyon ng shale oil ng Amerika. Ang Saudi Arabia, sa ilalim ng pamumuno ni Ali Al-Naimi, ang unang Saudi ng Aramco, ay una nang pinawalang bisa ang banta na ito, ngunit noong 2014 na, ang nagresulta ng oil glut. Kaya sinubukan muling isaalang-alang ang stratehiyang ito. Sa kabila ng pagtaas ng shale oil ng Amerika, ang katatagan ng Aramco at kakayahang mapanatili ang mababang gastos sa produksyon ay nagbibigay daan dito upang madaig ang kompetisyon. Pagsapit ng 2017, si Crown Prince Mohammed bin Salman ang namuno na pinasimulan ang Vision 2030 na plano upang ibahin ang ekonomiya ng Saudi Arabia at bawasan ang pag-asa sa langis. Ang isang mahalagang bahagi ng planong ito ay ang ihip ng Aramco sa 2019 na nakalikom ng bilyon-bilyon upang pondohan ang mga proyekto ng modernisasyon na nagpapahiwatig ng isang bagong panahon para sa kaharian. Mula sa mababang simula nito, ang Saudi Arabia ay bumangon mula sa isang mahirap, nakahiwalay na bansa, tungo sa isang pandaigdigang kapangyarihan ng ekonomiya. Ang paglalakbay ng kaharian, na minarkahan ng estratehikong pag-iintindi at pagpapasya, ay muling hinubog ang tanawin ng enerhiya, at inilagay ang Saudi Arabia bilang isang nangingibabaw na puwersa sa parehong pandaigdigang ekonomiya at internasyonal na geopolitics.